Ito yung balita ngayon po. Yan o, laglagan na contractors behind ghost projects offer to expose politicos. Peligroso po ito, mga kababayan. Baka pagdating ng oras, may mga mabalitaan tayo. May pinatay dito, pinatay doon. Ito yung report ng The Freeman. Contractor shock in Negros Oriental. A 58-year-old engineer and contractor, Angelito Oy Mendoza, who is also resident of the same town, was shot along the National Highway sa Santa Catalina, Negros Oriental. Yan ang sabi rito. Testigo sa flood control scam. Contractor, ingunguso mga politiko. Pinangalanan na po ni Libiste. Yan o. Libiste tags Eric Buhain as big fish in bribery. Yan po si Eric Buhain. Kung familiar sa inyo yung kanyang pangalan, siya yung dating congressman. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. O ngayon, nagkakalaglagan na daw, mga kababayan, yung mga kurakot sa flood control. Ito yung balita ngayon po. Yan, laglagan na contractors behind ghost projects offer to expose politicos. Peligroso po ito, mga kababayan. Baka pagdating ng oras, may mga mabalitaan tayo. May pinatay dito, pinatay doon. Kahapon nga po, mga kababayan, may nangyari na sa sa Negros. Ito yung report ng The Freeman. Contractor shot in Negros Oriental. A 58-year-old engineer and contractor, Angelito Oy Mendoza, who is also resident of the same town, was shot along the National Highway sa Santa Catalina, Negros Oriental. Kahapon ng umaga, tinambangan po. According to initial investigation by the Santa Catalina Police Station, the victim was on his way to visit his quarry site in the area when unidentified suspects riding in a black Honda XRM motorcycle shot him while he was driving his own motorcycle. Kalibre 45 po yung ginamit sa pamamaslang. At nag-imbestiga pa yung mga kapulisan sa possible motive. Naka-motorcycle niya, Mr. Maravillas, contractor engineer. Medyo small time. Hindi natin alam pa, mga kababayan, kung ano yung motibo. Baka may relasyon sa quarry. Malaki din kasing pera yung quarrying. O ngayon, balik dito sa mga flood control projects. Yun ang rason kung bakit si Ping Lacson ipinag-suggest, pinadvisean po si Congressman Leandro Libiste na dagdagan yung security. Kasi pag tumindi itong investigasyon sa flood control projects as exposed by mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa sumbong ng Pangulo, malamang magpatayan po itong mga contractors tapos mga district engineers plus yung mga politiko. Siyempre, kayaan na to at kalaboso tulad ng district engineer ng Batangas po, kulong ngayon. At ini-encourage nga po yon na mag-state witness. Pag ganyan po, malamang dumami yung gun for hire attack. Huwag naman sana po na umabot sa ganon. Kailang talagang, ang pinag-usapan dito, hindi lang millions, billions po. So they have the money pwedeng gamitin para isilihensyo kung sino man yung ingunguso. Yan ang sabi rito. Testigo sa flood control scam. Contractor, ingunguso mga politiko. Nagbabadya ang pagsambulat ng isa sa pinakamalaking iskandalo ng korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Matapos umanong mag-alok ang ilang mga kontratistang sangkot sa mga peking proyekto ng flood control na tumistigo laban sa mga politikong nasa likod nito. Ayon sa source ng politiko, ilang kontraktor na ang lumapit kay Senador Ping Lacson at nag-alok na tumistigo laban sa mga nasabing politiko. Tapos, mga kababayan, malamang yung mga sangkot dito, mga kababayan, sa bilyon-bilyon na flood control projects, scam, hindi na makatulog at nag-iisip na sila, mga kababayan, kung paano ito malulusutan. Tulad po, mga kababayan, na ang nangyari doon sa Batangas. Kaya lang, imbis na malusutan sa pamamagitan ng bribe, lalong naharap sa problema kasi, nahulog po sa entrapment. At ngayon nga po, latest, mga kababayan, inginoso na ni Congressman Leandro
Libiste kung sino yung big fish. Kasi naniniwala mga kababayan si Libiste na utosan lang itong si Engineer Calalo, yung district engineer. May nasa likod na nag-utos. Ito na nga po, pinangalanan na po ni Libiste. Yan o, Libiste tags Eric Buhain as big fish in bribery. Yan po si Eric Buhain. Kung familiar sa inyo yung kanyang pangalan, siya yung dating congressman sa distrito ni Libiste sa Batangas at dating swimmer. Pag Eric Buhain, mga kababayan, noong ating kabataan, siya yung sikat na swimmer po. Nagbigay ng malaking karangalan sa ating bansa. Ngayon po, kahihiya dahil sa pera. The love of money, mga kababayan. Pinangalanan na siya ni Libiste. So sabi dito sa balita ng One News, neophyte Congressman Leandro Libiste admitted on Wednesday night that his predecessor Eric Buhain, a former Olympic swimmer, was the big fish he was referring to in the bribe attempt by a local district engineer arrested in an entrapment operation. So sabi ni Libiste, sinabi mismo sa kanya ng district engineer na naaresto na si Buhain ang nasa likod nito. Yung dating congressman, tinalo ito ni Libiste in the last midterm election. Itong si Buhain is the son-in-law of former military general Eduardo Ermita na naging congressman din po sa Batangas at nagsilbing executive secretary noon during the Arroyo administration. Prior to Buhain's stint, it was his wife, Eileen Ermita, ang dating congresswoman sa distrito ng Batangas. Matindi po. Ibig sabihin, milyon-milyon ang dati ng kinikita kasi matagal na sila sa posisyon. Ngayon, natalo ni Libiste po. Gusto siguro tuloy-tuloy yung mga projects. Ihawak niya dati yung district engineer. At hindi pa po matagal sa posisyon nitong si Leandro Libiste. Siyempre, yung mga nasa district, malamang sa malamang, mga tauhan pa ito ng dating congressman ni Eric Buhain na dating Olympic swimmer, champion. Contractor na siguro, mga kababayan. Kaya, ang sabi kasi, ang daming mga defective na mga flood control projects sa Batangas. Ito ngayon yung ini-inspeksyon. Iniikot po ni Leandro Libiste. Paniwala siguro, mga kababayan, ni Buhain, masisilaw po sa milyon-milyong suhol. Hindi po kinagat ni Libiste yung bribe. Ayon, arestado. Finailan na po ng kaso si Engineer Calalo. At ang sabi, tinanggal na rin yon. Sabi ni Secretary Bunuan, bahala ka anya sa buhay mo. Nilaglag na rin po ng DPWH Secretary. Yan, sabi ni Bunuan po, sinabi ko siya, bahala ka sa buhay mo. Ito pa yung isang nakakasira sa imahin na naman ng DPWH. Mga ganitong asal na mga gawain na kagaya nitong district engineer na ito na nagtangkang manuhol on his own. It is his own initiative. Dumistansya na po si Secretary Bunuan, bahala ka sa buhay mo. Pag sa problema na po, laglagan yan. Pag sa kasiyahan sa buhay, sa glorya, sama-sama. Pag sa disgrasya, laglagan. Yan ang apprehension natin. Pagka sa laglagan na to, mawi po sa patayan. Hindi malayo, ayun ang mangyari. Itong kalakaran mga kababayan na korupsyon, guni-guni mga projects, pandaraya po sa mga projects. Matagal na po ito. Kaya lang, ngayon lang ito naging kontrobersyal kasi yun na nga po, napuno na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kasi makontento sa tamang kita. Ang gusto nila lahat kita. Ayaw ng konting kita. Dapat lahat kita. Inita na lahat. Wala nang project na in-implement. Sobrang kaswapangan, mga kababayan. Kaya si Ann Curtis, nakariak na rin po, nakisawsaw na rin po sa controversy. Sabi niya dito, when Ma'am Jessica Soho said, hindi na pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman. Sakit. Napakasakit talaga, mga kababayan, ang katotohanan ito. Hindi po baha ang nagpapalubog, kundi kasakiman. Kaya sabi ni Ping Lacson, dapat niya, you have to control your greed. Pakinggan natin yung interview ng Bilyonaryo News kay Congressman Leandro Libiste. Ang nag-interview po si Pinky Webb. Matagal na niya itong practice. This was the practice, hindi ba? The practice of what? Of the previous administration, of the ex-congressman. Would that still be accurate, sir? Yes. Okay. So, who is the ex-congressman?
You can find that out on I already did. It's former Congressman Eric Buhain. Tama? Siya po. Kasi it's an easy fact check. And he's the same person that you ran against in the 2025 elections. Nanalo po kayo, 250,000 something votes versus 75,000 votes of the incumbent Eric Buhain. Ano hong ibig sabihin ito? Kasi pag sinasabi niyong they're so comfortable, number one, are you saying that how much is the percent, sir, that this DE is saying, district engineer? Ang sinasabi niya, for the 2025 projects, makakakuha tayo ng 5 hanggang 10%. Okay. So 2025. Projects that were already awarded. And ang sinasabi ng iba ay para sa mga bagong projects pag tinatawagang horizontal roads, flood control, 15 to 20%. Mas malaki po. Pag vertical, multipurpose buildings, classrooms, hospitals, baka 10%. Did the district engineer say that the previous... So tumitiba sila po sa flood control, sa mga horizontal. Kasi sa kuan po, konti lang ang kita sa mga vertical buildings, mga classroom, kasi peligroso yon. Baka madali silang mabuking doon, lalo't kung may madisgrasyang mabagsakan, kung mag-collapse yung building. Kaya iniiwasan nila yung kumupit doon ng malaki. Ang talagang kinukupitan po ng malaki yung flood control. Kasi sa flood control po, tuwang-tuwa yung mga contractors pag may baha at may bagyo. Madali nilang ma-justify na inanod kasi niya. Nakita ninyo sa Bulacan, paulit-ulit. Yung in-inspection ng ating Pangulo, may mga projects doon, paulit-ulit na ninanakaw yung pondo pero walang implementation. Paulit-ulit lang yung pagbabudget. Yun ang kinukuha po sa mga insertions. You see? 100% ninanakaw. Kaya nga guni-guni lang. So talagang salamat tayo sa ating Pangulong Bongbong at sa kay Ping Lacson na sineryoso ito pong pag-iimbestiga. Pero doon sa Senate Blue Ribbon Committee po, medyo duda ako doon. Baka tama yung mga sinasabi ng iba na sarsuela lang. Pero itong si Ping Lacson, mga exposing ginagawa niya, medyo credible po. At yung mga binisita siyempre ng ating Pangulo na mga projects, matapos isumbong sa Pangulo, i-launch ng ating Pangulong Bongbong, yung isumbong sa Pangulo website. Madali na lang matrace yung mga projects at ma-check kung existing ba o guni-guni lang. Yes, sabi ng mga nag-react. Sabi ni Emmanuel, yes, bitay sana pag guilty. Sabi ni Jenny Ann, sa totoo naman kasi, wag lang mga kontraktor ang pag-initan nyo. Mas masahol pa ang mga nakapwesto dyan, mula sa gobernador, congressman, mayor, municipal engineer, hanggang mga tauhan ng DPWH. Yang 100 million mo, pagdating sa kontraktor, 1/4 na lang yan natira. Very true. Ang totoong tumitiba, sabi ni Ping Lacson, kahit dito sa amin, alam namin ang ganyang kalakaran. Ang talagang tumitiba po, mga politiko, sila yung may impluensya o nasa budget, lalo na sa implementation. Yung mga politiko may kanya-kanya pong alagang contractors at mga district engineers sa bawat distrito. Alam na yan, kaya nga tinawag po SOP, Standard Operating Procedure. So ang corruption para sa kanila po ay Standard Operating Procedure na. Normal na. Sabi ni Edwin, di damay-damay na nga. Naman, alangan naman sila lang yung magdosa sa kademonyuhan ng nagpasimuno sa kanila. Sana nga may mangyari sa investigasyon nila para may maniwalang hindi sarsuela lang ang ginagawa nila at hindi lang palabas para pagtakpan ang lumalalang sitwasyon ng ekonomiya. Sabi ni Solani, nagamitan na naman sila preparation para sa 2028, sacrifice ang friendship or kapamilya for the sake of politics. Nahalata pala ninyo, yung iba na mga politiko, mayors, or congressman, sumasakay mga kababayan sa isyong ito para sumika. Pag 2028, takbo sa mas mataas na posisyon. Ganun lang po ang buhay dito sa Pilipinas. Kung magpauto po tayo, di paano yan? Auto tayo. Sabi ko sa inyo, wala man dyan po na malinis. Lahat yan may dungi sa mukha. Kaya lang, yung iba kasi, hindi pa natin alam. Magaling lang magtago. Pero lahat yan may dungi sa mukha. Huwag kami... Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.